Sa videong ito ituturo ko sa inyo ang step-by-step process sa pag-renew ng inyong lisensya through online. Kaya tara, samahan nyo ko't panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, hanapin at buksan lang natin ang Google Play Store sa ating mga cellphone. At pagkatapos dito, isearch lang natin ang eGov.ph. At pagkatapos hanapin lang natin ang ganitong logo, tapos may pangalan na eGov.ph, tapos sa baba DICT e-government. At kung okay na, i-click nyo na lang po itong install. At pagkatapos antayin nyo na lang na ma-install yan. At kung okay na at ganito na, i-click nyo na lang po itong open. At pagkatapos may makikita kayong ganito, then may lalabas na allow eGov.ph to send you notifications. So nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo makareceive ng mga notifications galing sa eGov, i-click nyo po itong allow. Pero kung ayaw nyo naman, i-click nyo itong don't allow. So in short guys, nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo i-allow or don't allow. At pagkatapos may makikita tayong ganito. So dito guys, wala pa tayong account, so kailangan nating i-click itong sign up. After that, may makikita na po kayong ganito, let's get started. So dito kailangan nyo pong ilagay yung first name, middle name, at last name ninyo. So make sure guys, tama yung pagkakalagay ng first name, middle name, at last name ninyo. At pagkatapos i-click nyo po itong suffix. So for example, meron kayong suffix kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ganyan. Pwede nyo pong i-click dito kung hanapin nyo na lang po. Pero kung wala, i-click nyo na lang po itong NA or not applicable. So ito po. So after nyo makalagay ng suffix, tapos first name, middle name, at last name, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng email address. So make sure yung email address na ilalagay ninyo guys, active at nabubuksan ninyo kasi magsasend sila ng OTP doon. So ulitin ko, dapat nabubuksan pa talaga niyo yung email address na ilalagay niyo dito kasi hindi kayo makakaproceed kung hindi niyo mabubuksan yung email address na yon. At kung okay na at nalagay nyo na lahat, i-click nyo na po itong create new account. At pagkatapos kung meron kayong makitang ganito guys, the email address has already been taken. So ibig sabihin yan, nagamit na po yung email address na nilagay ninyo. So kapag ganito yung nakikita ninyo, advice ko sa inyo, gumawa na lang po kayo ng bagong email address ninyo. Or baka isipin nyo, baka nakapag-register na kayo dito dati, kaya nagamit nyo na ang email address ninyo. Pero kung okay naman lahat, ganito po yung makikita ninyo. One-time code sent to your email address. So kagaya na sabi ko kanina, dapat active at nabubuksan ninyo yung email address na ilalagay. So i-check nyo na lang po sa email address yung email ni eGov. So dapat mag-aantay lang kayo ng at least 3 minutes bago ma-receive nyo yung code na galing kay eGov. And by the way guys, kung lalagpas na ng 3 minutes tapos wala pa rin kayong na-receive na email, pwede nyo pong i-check sa spam folders ninyo, baka nandun yung email ni eGov. Pero kung wala talaga, may nakalagay naman dito na resend code. So pwede nyo pong i-click yan after 3 minutes kung wala talaga kayong na-receive na code. So bali ganito po yung na-receive ko na email galing kay eGov. Tapos may nakalagay dito na email code. So itong 6-digit na number dito, ito po yung OTP or yung code na ilalagay ninyo dito. So after nyo malagay yung code dito, ganito na po yung lalabas. So dito kailangan ninyong maglagay ng mobile number ninyo. And make sure guys, active at nakaka-receive ng text yung mobile number na ilalagay ninyo kasi magsasend na naman sila ng OTP doon. At kung nakalagay na po kayo, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos may makikita kayong ganito, enter one-time PIN. So nag-send daw sila ng OTP sa mobile number na nilagay ninyo. So kagaya ng sabi ko, dapat active at nakaka-receive ng text yung mobile number na ilalagay ninyo. So bali ganitong OTP po yung na-receive ko. At pagkatapos dito nilagay ko na po. Then after kong malagay, nag-loading po siya ng kaunti. Then dumiretso na sa pag-create ng IMPIN or one-time password. So bali numbers lang po yung ilalagay ninyo, 6 digits lang po. So make sure madali nyo matandaan yung password na ilalagay ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos dito naman tayo sa pangalawa, so kailangan yung i-re-enter yung IMPIN na ginawa ninyo. So kung okay naman, dapat magkatulad talaga yung pagkakalagay at may makikita kayong IMPIN matches. So ganito po.
So kung okay na, scroll down nyo na po at dito sa baba, i-click nyo na po itong next. So bali, antayin nyo na lang, maglo-loading yan ng kaunti, then may makikita kayong ganito na congratulations. So bali, successful na daw yung pag-create ninyo ng account. At pagkatapos makakapasok na po tayo sa ating eGov account. Pero hindi pa po dyan natatapos kasi kailangan pa nating i-verify ang ating account. So dito sa baba may makikita po tayong verify now. So i-click lang natin ito. So dito kailangan nyo pong fill upan lahat ng mga personal information na kinakailangan nila. So fill upan nyo lahat, pero kung meron kayong national ID, pwede nyo pong i-click itong scan Philsys QR. So madadirect po kayo sa pag-scan ng inyong national ID. So after nyo ma-scan yan, automatic na pong lalabas yung mga personal information na kinakailangan nila dito. Pero kung hindi nyo na-fill upan lahat or hindi kayo nakapag-scan, kailangan nyo fill upan lahat ng mga information na kailangan dito. At kung okay na lahat at na-fill upan nyo na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta kayo dito sa pag-fill up ng current address. So dito kailangan nyo fill upan at ilagay nyo yung country, state or province, city and municipality at yung barangay. At pagkatapos dito ilagay nyo po yung house number kung meron, street name. So kung ano yung meron sa address niyo, yun po yung ilalagay ninyo dito. Tapos dito sa address line to, optional lang po to, pwede kayo maglagay, pwede rin pong hindi. Tapos dito sa postal code, kung hindi nyo pa alam yung postal code niyo, pwede rin pong hindi maglagay kasi optional lang naman. At kung okay na lahat at wala namang problema, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-confirm ng ating mga information. So dito makikita natin yung personal details tapos yung current address natin. So i-double check na lang natin na maigi. Kung merong mga problema sa mga details na nilagay natin, kung may mga mali, i-click nyo na lang po ang edit details. Pero kung okay naman lahat at wala namang problema, i-click nyo na po itong next. And then mapupunta na tayo sa pag-take ng live selfie. So para ma-verify na kayo talaga yung gumawa ng account na ito. So make sure sa pag-take ng selfie walang nakaharang sa mukha ninyo, wala kayong sunglasses, mga sombrero, hindi kayo gumamit ng filter, tapos nasa maliwanag kayong lugar. At kung okay na at ready na kayo, i-click nyo na lang po itong top to lens camera. And then may makikita po kayong ganito, allow eGov PH to access photos and videos on this device. Pwede nyo pong i-click itong allow limited access or allow all. Pero wag lang i-click ang don't allow kasi hindi ko po kayo makaka-proceed kung don't allow yung i-click ninyo. So bali marami pong nagko-comment sa mga videos ko dati bakit daw hindi sila nakaka-proceed sa pag-take ng live selfie. Kasi dito pa lang ang click nila ay yung don't allow. So hindi talaga sila makaka-proceed. Kaya dito i-click nyo ang allow limited access or allow all. At pagkatapos dito dapat ready na talaga kayo kasi madalian lang to. Ipasok nyo na lang sa bilog yung mukha ninyo. Then may makikita kayo sa taas na look at the camera. Tapos blink your eyes. Then at pagkatapos move your head to the right. Then move your head to the left. And then keep and still your head in the front of the camera. So steady nyo na lang mukha ninyo. Then may makikita kayong preparing to capture in 3, 2, 1. And then makikita nyo na po yung picture nyo dito. At may nakalagay happy with your picture. So kung satisfied kayo sa picture na yan, pwede kayo mag-proceed. Pero kung hindi kayo satisfied, pwede nyo i-click itong retake photo. Pero kung okay naman at wala namang problema, i-click nyo na po itong yes, I'm happy. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, congratulations, you have successfully upgraded your account. At dahil sa na-verify na yung account natin sa eGov PH, so pwede na tayong mag-proceed sa pag-renew ng ating lisensya. So para makapag-proceed tayo sa pag-renew ng ating lisensya, so i-click lang natin itong NJA. At pagkatapos marami tayong makikita dito. So scroll down lang po natin yan at hanapin lang natin ang LTO o yung Land Transportation Office. So ito po yun. So i-click lang natin yan. At pagkatapos may makikita tayong ganito. At dahil sa gusto nating mag-renew through online, so i-click lang natin itong Online Driver's License Application. So i-click po natin ito. And then may makikita po tayong ganito. So i-click lang po natin itong Complete Your Profile to Continue. And then may makikita po tayong notice dito na dapat daw yung driver's license na i-upload ninyo yung valid at current driver's license ninyo. So in short, yung driver's license ninyo ay dapat hindi pa expired.
Yes po, dapat hindi pa expired yung driver's license niyo para makapag-renew kayo online. Kung expired na yan, hindi kayo pwedeng mag-renew online at kailangan nyo na talagang pumunta sa pinakamalapit na LTO branch sa inyong lugar. At para naman sa mga nagtatanong kung ilang araw daw pwede na mag-renew ng kanilang lisensya bago ito mag-expire. So pwede kayo mag-renew ng inyong lisensya 60 days bago mag-expire yung driver's license ninyo. So bago daw kayo mag-umpisa, make sure na meron na kayong valid na Online Driving Enhancement Program Certificate or yung tinatawag na ODEP. So para sa mga nagtatanong kung paano makukuha ang ODEP, so i-click lang po natin itong click here. And then may makikita kayong ganito. So dito i-click nyo na lang ang open. So dito para makapag-umpisa kayo sa ODEP, kailangan ninyong mag-enroll. So i-click nyo tong enroll now. So dito kailangan nyo lang fill upan lahat mga personal information na kinakailangan nila kagaya ng first name, middle name, last name, email address, gender, marital status, birth date at yung mobile number. At dito sa baba kailangan nyo ilagay yung driver's license number ninyo, yung expiry date at yung driver's license classification ninyo. At dito sa baba kailangan nyo i-upload yung picture ng inyong driver's license. At pagkatapos dito, kailangan nyo mag-take ng picture. So, kagaya ng mga passport photo, ganyan, yung mga 1 by 1 na picture, kagaya nun ang pagka-take ng selfie ninyo. At pagkatapos kung okay na at nakapag-upload na kayo ng pictures, pwede na po kayo mag-proceed dito sa baba. I-click nyo na lang po itong box katabi ng I have read and agree para ma-checkan at yung I am not a robot. Kung okay na, i-click nyo na itong register. At pagkatapos nyo mag-register, kailangan nyo na magbayad through online at simulan na ang online learning journey ninyo. Kailangan nyo lamang manood at kumplituhin ang mga learning materials na tatagal ng 5 oras. Yes po, 5 oras ang online enhancement learning program na ito. So kailangan nyo tapusin talaga yung 5 oras na yon. At pagkatapos maaari na kayong mag-take ng exam. Kapag kumpleto na lahat ng mga topics, makakatanggap ka na ng ODEP certificate. At kung meron na kayong certificate, maaari na kayong bumalik dito. So ngayon kailangan naman natin kumuha ng medical certificate. So ang pagkuha ng medical certificate ay through online lang din. So kailangan lang natin i-click itong nandito. Ito pong my square. At may makikita tayong ganito, i-click lang natin itong open. At pagkatapos may makikita naman tayong ganito, i-click lang natin itong proceed. At pagkatapos dito, kailangan nating maglagay ng email address. At kung nakalagay na kayo, i-click nyo na lang po itong submit. At pagkatapos may makikita kayong ganito na nag-send daw sila ng OTP sa email address na nilagay ninyo. So bali ganito po yung OTP na na-receive ko sa aking email. At ito po yung ilalagay natin dito. At pagkatapos ninyo malagay, mag-antay-antay lang konti kasi maglo-loading yan. Then mapupunta na kayo dito sa pag-fill up ng personal information ninyo. At pagkatapos yung fill upan lahat, mag-book na kayo ng appointment. So piliin nyo na lang ang preferred date and time ninyo para sa inyong medical examination. At pagkatapos may sasagutan kayo na medical history questions. Kapag natapos niyo, pwede na kayong magbayad para sa inyong medical examination. At sa araw ng inyong scheduled appointment, pumasok sa teleconference room kung saan may naghihintay na doktor. Kailangan ninyong kumpletuhin ang medical test na ipapagawa sa inyo ng inyong doktor. Kapag kumpleto na ang exam, makakatanggap na kayo ng result ng inyong medical examination. Ipapasa ng doktor ang result gamit ang biometric scan at matatanggap na ninyo ang inyong medical certificate. At kung meron na kayong ODEP certificate at medical certificate, balik na tayo dito at pindutin natin itong continue. So ito pong my square. At pagkatapos may kailangan tayong kumpletuhin na 7 steps dito. So una nga ay yung pag-a-upload ng current driver's license natin. So kailangan natin picturean yan. So kailangan nyo pong picturean yung driver's license nyo, yung harap at likod. At pagkatapos i-upload nyo dito. So bali, click nyo na lang po itong take a photo or upload a file. At pagkatapos may makikita kayong ganito, allow eGovPH to take picture and record video. So pwede nyo pong i-click itong while using the app or only this time. Basta wag lang po yung don't allow. And then may makikita na naman tayong ganito, allow eGovPH to access photo and videos on this device. So pwede nyo pong i-click yung allow limited access or allow all. Basta wag lang ang don't allow.
At kung tapos na kayo mag-upload ng front page at back page, make sure lang guys na nababasa talaga yung mga details sa pag-take ninyo ng picture. So kung okay na, pwede nyo na pong i-click itong next. And then may makikita kayong ganito na ina-analyze pa daw ng system nila yung pinasa ninyo na mga documents. So mag-antay-antay lang kayo ng konti. At pagkatapos kung okay na, mapupunta na tayo dito sa step 2, yung personal information. Pero automatic na pong malalagay yan kagaya ng email, mobile number, yung pangalan ninyo, yung date of birth, tapos yung sex. Ang kailangan nyo lang dito ay yung weight or kilogram. Dapat kayo nang bahalang maglagay kung ano yung weight ninyo, tapos yung height ninyo kailangan nyo ilagay din dito. Pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung eyes color ninyo, tapos blood type. Tapos dito sa baba, maglagay kayo ng in case of emergency information. So yung pwede makontak kung may emergency. So kayo nang bahala maglagay dyan. At kung okay na, fill upan nyo na lahat, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos dito naman tayo sa step 3, ang pag-review ng address. So i-double check nyo na lang po yung address. Kung tama naman, i-click nyo na itong next. And then mapupunta na tayo dito sa step 4. So dito, maglalagay tayo ng information sa current driver's license natin. So una yung agency kung saan tayo nag-renew, tapos yung driver's license number natin. So i-double check nyo po ito guys kasi nakatry ako, mali yung nakalagay pala dito, kaya dapat nyong i-double check talaga. Tapos yung expiry date, tapos yung license card serial number. So dapat i-double check nyo ang ilalagay ninyo dyan. Pagkatapos nandito na yung picture ng inyong driver's license na kinuna ninyo kanina. So kung okay na at na-review nyo na lahat, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa step 5. So dito kailangan nyo mag-upload ng valid picture ninyo. So dapat naka-steady yung pagka-take ninyo ng picture. Dapat malinaw, nasa maliwanag na area at wala mga anino. Dapat nakikita daw yung mukha ninyo at yung balikat ninyo, at dapat walang nakaharang, walang mga sunglasses, mga sombrero, or kahit na ano na palamuti na makikita sa mukha ninyo. At dapat daw yung background ninyo ay light colored background daw. Kung may mga tela kayo na plain dyan, pwede na po ninyong gamitin yan as a background. And make sure daw sa pag-take ng picture, dapat nasa gitna daw yung mukha ninyo at yung balikat ninyo. At kung meron na kayong picture, pwede nyo na pong i-upload dito, or kung gusto nyo live yung pagka-take ng picture, pwede nyo i-take itong camera. So kung okay na at na-upload nyo na, i-click nyo na po itong next. And then mapupunta na tayo dito sa step 6, which is ang signature. So dito ilagay nyo na lang po yung perma ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo sa last step, which is yung summary. So dito i-review nyo po yung mga personal information na nilagay ninyo. So kung may mali, pwede nyo pong edit yan. Pero kung okay naman lahat at wala ng problema, i-click nyo na lang po itong submit. And then may makikita kayong ganito, for data correction pa daw yung application ninyo. So kailangan nyo mag-antay ng 24 hours or 1 working day. At kung okay na at na-verify na nila, may makikita po kayong ganito, complete requirements. So meron ng medical certificate, audit certificate, at eligible ka na daw mag-apply or mag-renew ng inyong driver's license. So para makapag-renew tayo, i-click lang natin itong apply driver's license. So ito po. At pagkatapos dito sa baba, may makikita tayong renewal. So i-click lang natin itong driving license renewal application. So ito po. At pagkatapos nun, pwede na po kayong magbayad. So nasa sa inyo na po yun kung ano yung mode of payment na gagamitin ninyo. So pwede kayong gumamit ng online banking, banks, cash payments, kiosk machine, Visa. So nasa sa inyo na po yan. So i-click nyo na lang po ang Pay Now. At may marireceive kayong text na your driver's license application has been successfully submitted. At dito makikita nyo driver's license renewal application for assessment pa. So magantay-antay lang po kayo. And then may marireceive na naman kayong text na your application has been approved. So pwede nyo daw ma-view yung driver's license niyo, yung digital copy nito sa LTMS portal niyo. So take note guys, kapag nahuli kayo at wala kayong driver's license card na dala, pwede pa rin yung digital copy ng inyong driver's license na makikita sa inyong LTMS portal. So pwede nyo ipakita yon, pero dapat
kayo yung mag-login doon mismo sa harap ng traffic enforcer na nakahuli sa inyo. Hindi po pwedeng screenshot. Dapat actual na mag-login kayo doon. At pagkatapos dito, kayo nang bahalang pumili kung pipick upin ninyo sa pinakamalapit na LTO branch yung driver's license card ninyo or gusto nyo ipa-deliver mismo sa inyong bahay. So kayo nang bahalang pumili kung pick up ba or delivery. Pero take note po, kung pipick upin ninyo sa LTO branch mismo, wala na kayong ibang babayaran pa. Pero kung gusto nyo ipa-deliver sa inyong pamamahay, siyempre may charge na po yan sa carrier na magdi-deliver nito.